Hello, magandang gabi or kung kailan niyo napapanood 'to. Quick update lang tayo mga kababayan ko. So, napapansin ko 'no, may mga nalulus ang faith. For example, ito. Paano ba 'to? Papakita ko lang ano. Nabasa ko itong comment na 'to yata sa ano ni Food Genius ba? Sa okay, Boss MG. May nag-comment doon eh. Papakita ko sa inyo ha. 'To. Sabi nito ni Shanghai AC, nagtataka lang ako sa dinami-dami ng sinasabi nila MG, FG at mga tao na si Mangusin ay maraming arrest warrant. Napapaisip ako kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya hinuhuli ng mga pulis. Araw-araw naman siyang pinopost ang location, address niya at whereabouts niya. Bakit po kaya? Itong dapat nyo maintindihan. Sana iniisip nyo yung mga facts, no? Hindi totoong marami siyang warrant of arrest. Di ba? Marami siyang kaso, oo. May mga kinaso sa kanya, pero hindi pa warrant of arrest yun. Na ano, kasi ang napapansin ko kasi no, may mga may nag-PPM din sa akin na mas pinaniniwalaan pa nila si Sir Norman Mangusin. Meron nga akong isang nagsusubscribe sa akin eh. Hindi ko na pinansin kasi na-offend talaga ako doon sa ano niya. Sabi niya gano'n, no? Eh mukhang wala namang hindi exact words ha, pero ang dating sa akin, eh mukhang puro daldal lang naman pala eh. Walang nangyayari. Sabi daw ni FLM, hindi naman daw totoo yung mga kinakaso sa kanya eh. I mean, sobrang offensive sa akin yun kasi ano yung mas may chance para sa'yo na totoo ang sinasabi ni FLM? Sa dinami-dami ng na-debunk na nating pagsisinungaling yan, mas may chance sa inyo na magsabi ng totoo si FLM? Kahit pa sabihin mo na ang kinakatwiran sa akin, chine-check ko lang po eh. Kahit na, the way ka magsalita eh, wala namang, parang alam mo yung, kasi ano ba ang gusto nyo mangyari, yung instant? Kasi tandaan nyo ha, ito ay ginagawa sa legal. Matagal po talaga ito. At sinasabi naman namin sa inyong totoo eh. Just in case na mahuli yan, makakapag-bail yan kung may pera kasi lahat naman na ikakaso sa kanya bailable eh. Hindi naman ito teleserye na pag nahuli siya eh forever siyang kulong. No. Sana naiintindihan nyo ano ba yung mga kasong isinasampa dyan. As of now ha, yung regarding do sa Data Privacy Act, yun ang mga alam ko lang ito. Eh, correct me if I'm wrong kung mali ako. Data Privacy Act, yung cyber libel. May narinig ako na unjust vexation pa yata, whatever. Mga bailable yun. Kaya just in case na mahuli yan, makakalaya yan kapag nahuli kung may pampiyansa. Doon tayo magkakatalo, may pera pa ba siya? Hindi kung may pera siya, sa dami-dami ng ikakaso sa kanya, tingnan natin kung kakayanin niya lahat yon na piyansahan. Nakukuha nyo? Sinasabi namin sa inyo ang totoo. Hindi kami nagsasalita sa inyo ng katulad ni Sir Norman Mangoy. Eh mabubulok yan sa kulungan si Makagago, mahohoyo yan. Doon na siya mabubulok. Hindi ganoon. Yung totoo kasi ang sinasabi namin eh. At yung totoo na may ano yan, may proseso yan. Malayo-layo pa itong lalakbayin natin. Pero, 'di ba? Meron pa tayo isang inaasahan, yung human trafficking. Matagal na 'yun eh, matagal na 'yun. Umaano 'yun. 'Yun ang matagal nating hinihintay. 'Yun pwede. Pagka nahatulan siya doon, 20 years 'yon. 'Di ba? Ito sinasabi lang namin yung totoo. Sa live naman si Attorney hindi naman na nagsasabi sa inyo na may human trafficking tayong hinihintay na hahatulan. 'Yon, pero itong kay Makagago, sinasabi namin sa inyong totoo eh. Huwag kayong
dun tayo sa totoo. Hindi ito yung fantasy na ano. Ang gusto, hindi, wait lang. Gusto nyo kasi instant eh. Ano bang gusto nyo gawin? I-salvage yan, yung ganon, para mabilisan. Di ba? Hindi tama yon. Eh, siya siguro, pwede niyang gawin sa kaaway niya yon. Pero tayo hindi ganon. Itong information na binibigay sa inyo, ito yung reality. Sa totoong buhay ito. Hindi ito yung action movies na piniplay kay Sir Norman Mangusin araw-araw na yung makapagbanta yung biro mo LTO hahamunin niya ng boxing, etc. Diba? Tapos pangalawa, meron na namang nalulus ang faith kasi sinabi daw na naban daw si FLM sa casino. Eh bakit daw nakabalik? Ito yung niyayabang niya, panoorin natin. Ganda. Yung steak, di nagalaw. Yan, yung steak lang. Sir? May pakibalot. Dalawa. Yung dalawa steak lang. lang. Wala na. Pag-isahin mo na lang. Sayang na ba? 16,000 isang order. Hindi pala ito yon. Yung may video siya na nagyayabang siya na akala ko ba nakaban ako. Saan ba? Ito pala, sorry, nagkamali ako. Sabi nila ban ako. Ay, mag-play. Pero ito yon, ano? Sabi nila naban daw ako. Ano, buwisit. Ayan, nagpo-play na. Sinasabi nila ban ako. Whatever, you get my point. Ang bagal kasi ng internet ko talaga. Pasensya na. Basta yon, no? Minamak niya yung mga basher na akala daw na ban siya. Well, totoo yun. Totoo yun. Kasi alam mo kung ano yung patunay na totoo yun. Meron kasing isang video dito na kung papanoorin nyo, no, ito, credits kay Japsan, ano. Ito yung video na yun. Wait ba, nandito pa ba yung isa? Ito, play natin to, ha. Boss Epelem, ba't wala ka na sa casino bigla? Tinigil ko na. Ginunting ko na yung card ko, ayoko na. Diba, ito, November 17 ito in-upload ni Japsan. So, meaning, mas earlier pa sa November 17, siguro mga first week ng November yan. Ang sabi niya dito, Boss Epelem, ba't wala ka na sa casino bigla? Tinigil ko na. Ginunting ko na yung card ko, ayoko na. diba, tinigil niya daw, meaning, tanggap niya na sa sarili na hindi siya makakabalik na ng hotel, ay ng casino. Nagigets nyo? Kami din, ganun din ang pagkakaalam namin na wala na siya hindi ba na siya sa casino. Siya din, tanggap niya na nung early November pa. So walang mali doon sa sinabi nila Food Genius, nila Makagago, ni Sir Yulen Marcos. 'Di ba? Walang tanggap na nila na tanggap na niya na hindi na siya makakabalik. Nakuha nyo? Early November to. Kaya itong pagbabalik niya sa Sheraton, surprise sa aming lahat ito. Surprise sa aming lahat. Ultimong sa sarili niya, baka sa sarili niya na-surprise din siya na pinapabalik siya dun eh. 'Di ba? Then ito pa, nag-live ako kagabi. Kung i-rewind yung live, nandun si Food Genius kagabi. Kaya daw siya nakabalik ng Sheraton. According kay Food Genius, nahilot daw ni yung Boss M, kung sino man yung Boss M. Yung Boss M naman, huwag niya nang tatanungin yung kung sino. Kasi kahit pasabihin ko yun kung sino, hindi nyo rin makikilala kung sino yun eh. Nung sinabi nga sa akin yun, hindi ko rin, sino yun? Nakalimutan ko na ako sino yun eh. Kasi hindi naman siya kilala talaga. Na kung sino ba yung Mr. M na yun.
or yung Boss M o kung sino man yun. Sabi ni Fuji News, nahilot daw ni Boss M. Now, kung ano yung ipapagawa ni Boss M sa kanya sa hotel o doon sa casino, hindi ganun kababaw. O nga naman, iisipin natin, bakit sa dinami-dami ng pwedeng si FLM pa yung sirang-sira na yung credibility ni FLM. Bakit siya pa yung ni Boss M? Malalim kasi yung dahilan. Hindi dahil gusto lang siyang pasugalin ng wala lang, no? Sugal ka. hindi naman ganun eh. May malalim na dahilan. Now, yung dahilan na yon, may idea na ako, pero wala akong sapat na ebidensya kasi nakikinig lang ako sa usapan nila eh. Wala lang, nakikita ko lang sa GC na ito, ganyan. Siguro ganito yan. Mahirap magsalita eh. Kaya huwag nyo na akong tatanong kung sino yung Boss M na yun. Kasi wala rin akong matinong, puro speculations din lang ang ibibigay ko sa inyo. Bagamat kilala ko na yung Boss M na yun kung sino. Ang susunod na tanong dyan, ano naman ang business ni Boss M kay, may idea ako, pero hindi confirmed yun. Gusto nyo ba sabihin ko dito? Tapos, mag-i-spread ako ng hindi siguradong information? Huwag nyo na akong kulitin dun, please. Lahat naman ng mga pwede naming ilabas dito, hindi naman kami madamot sa inyo. Dahil lahat naman tayo nag-aabang dito eh. Kaya lang, pag may mga bagay na hindi pwedeng sabihin, hindi talaga pwedeng sabihin. Next naman, may issue dito, no? Dadako tayo sa, sa, yung kay, yung, dadako tayo dito kay Sardong Batalan ba muna? Dito muna sa information na binigay ni Sir Yulen. Sa source ni Sir Yulen. Wait lang. May pinost kasi si Sir Yulen dito, di umano. 'Di ba? Ito, i-add ko lang to yung kay Attorney Sabi. Dahil mga naghihinanakit kasi, 'di ba? Sabi ganoon, ni Attorney Sabi. Tama ito sinabi niya eh. My dear, facts ang basihan kasi sa kaso, hindi feelings. Kahit na inis tayo sa isang tao, lahat tayo, no, sinusumpa siya, kailangan pa rin natin nung facts sa kaso. Yun sana naiintindihan nyo. Hindi ka pwede magpakulong base sa feelings. Tapos meron pa dito, may mga clue tayong nababanggit dito. According kay Attorney Sabi, ito na naman. Ibang to eh. Sabagay kayo na pumunta na lang kayo kay Attorney Sabi. No? O yan yung di umano daw. Kay Sir Yulen na lang pala tayo. Punta na lang kayo sa, ito yung shinare ni Sir Yulen regarding kung bakit umalis siya agad sa sa Sheraton. Ito yung tip sa kanya. Ito galing dun mismo. Si Norman lumabas ng 8 p.m. sa room 715. Bumalik ng 2 a.m. at umalis ng 3 a.m. at never na bumalik. Hindi naman natulog doon. Nagpakita lang, kunyari na nag-check-in. Nakalagay lang name niya as sharer. Dakilang alalay pala ni M. Minsan, taga-bit-bit ng bag ni M. Magka-level lang pala sila ni Casper. Pero I don't believe this. 'Di ba? Yung boss image kasi, syempre nakikita ng tao eh. Na siya eh. Pero yung pagkakilala ko kay FLM, hindi siya alalay. More on partner siguro. Or alalay man siya, hindi niya pinoproject ang sarili niya sa alalay. 'Di ba? Magka-level lang pala sila ni Casper na parehong alalay ni M. Natakot dahil alam niya na pinapapuntahan ni Gonzales, kaya di mapakali, bigla na umuwi. Second floor, yun ang sa second floor nagdaan at hindi sa lobby. Di umano daw di umano. Ito yung shinare ni Sir
Yulen Marcos. Now, kung sino tong Gonzales na to, hindi ko rin alam. Pero may mga issues kasi na meron siyang atraso eh. Hindi ko naman sinasabing ito yung atraso. May mga issues kasi na marami siyang atraso doon sa hotel, katulad nung kumakalat na balita na may di umano may pinagbentahan siyang fake na Rolex doon. Maybe isa yan doon sa mga yon, ano, kung sino man yung Gonzales na yon. Hindi natin sure kung sino yung mga yan. Kasi meron siya may atraso doon eh. Siguro napanood yung live niya na nandun na naman uli siya, pupuntahan siya, kaya tumakas. 'Di ba? So, next na issue. I-address ko lahat. Ito kay Sardong Batalan, ano, nakalagay dito, naka-live siya, no? Sabi dito, ako ang mga sasabihin ko lang dito yung mga alam ko lang ha. Kasi kung tutuusin, busy ang lahat eh. Medyo now pa lang ako kumakalap ng ano sa radar ko. Kasi nakakatamad din magbasa ng GC or nakakahiya din mang istorbo. Hoy, ano yun, di ba? Nakakahiya din naman. Lalo na pag mga attorney yung kausap mo or kahit kay Food Genius din, nakakahiya din na ano yun, di ba? Kaya mag-aabang ka sa GC na kung may sasabihin doon. So ito, di umano daw, habang nagla-live si Sir Norman Mangusin, nag-comment doon si Dong Batalan. Pinin ata itong comment na to eh. Sabi niya gano'n, kung pati nga ako, sinusuhulan ng 50K for 1 hour interview. Akala naman nila, makukuha nila ako sa ganyan, boss. So, ito yung comment daw, di umano ni Sir Dong Batalan. Now, kung ako ang tatanungin nyo, totoo ba ito? Hindi ko alam. Pero, ibang-iba ito doon sa nakita ko na usapan. Ibang-iba siya. Naalala niyo yung sinasabi namin dalawa ni Sir Earvlog? 'Di ba? Sinasabi namin dalawa ni Earvlog, may condition si Sir Dong Batalan bago siya magsalita. Hindi pera. May condition siya. Pero yung komplikado eh. Pero yung mga nakapaligid kay Sir Dong Batalan, hindi natin alam kung ano yung niya. Pero si Sir Dong Batalan, ewan ko, basta hindi natin yung ibang-iba kasi ito dun sa nakita ko. Ibang-iba ito. Na kung ito ay sasabihin nating isa sa tanong diyan, kailangan i-verify muna kung si Sir Dong Batalan talaga to eh. Kasi kung ito ay peke, baka naman kasi inaasar lang tayo. 'Di ba? Alam mo naman si Sir Norman Mangusin, alam mo naman ang galawan niyan, 'di ba? alam mo naman ang galawan niyan siguro. Siyempre, nandiyan na yung may time pa nga, may video ako napanood. I don't know if kay Jap din 'yon. Mag-join kayo doon sa Facebook group ni Makagago. May nagsi-share doon na na halatang sa kanya yung fake account. Yung yuyuko si Sir Norman Mangusin, tapos biglang may magko-comment doon na kampi siya, tapos babasahin niya. 'Di ba? Well, hindi natin alam, Hindi natin alam. Alam ko, hindi naman na nag-YouTube to si Sir Dong Batalan, tapos biglang may comment na ganyan. 50K daw for 1 hour interview. Ang una muna nating aalamin dito kung si Sir Dong Batalan talaga to. 'Di ba? 'Yun ang una nating aalamin. Now, if mabe-verify na si Sir Dong Batalan to, I can say na sinungaling ito. Sinungaling siya. Kasi iba yung nakita ko dun sa doon sa usapan eh. Yan lang ang masasabi ko. No? Tingnan mo na, wait muna tayo ng confirmation kung siya to. Next, yung last, ito, Ito naman si Nico David, men. Ano ba to? May pinost kasi si Food Genius na na-copyright siya ni Kaalaman last year. Yung pagkaka-copyright kay Food Genius na last year ay sa lumang page niya yun, nasunog na ngayon.
Kasi nga 'di ba na-take down yung ano, yung page ni Food Genius dahil maraming copyright strike talaga. Unang-una si Sir FLM yung nag-copyright sa kanya kasi nire-re-upload niya lagi yung live ni ano. Naikwento lang ni ano ni Food Genius yon na last year daw nag-file ng complaint daw. Tapos ito naman si Nico Davido, Food Genius, kilala ko si Kaalaman. Yes, nag-face reveal na siya sa akin. At nakapag-usap na kami in person. Okay lang ba kontakin mo ko tapos send mo sa akin yung copy if meron man sala. Alam mo yun, men. Alam mo yan, parang hindi ko alam dito sa tao kung pride lang ba to. Inuulit ko, okay ka naman na mag-content kay FLM. In fact, iningganyo nga kita na i-PM kami eh. Pero yung dahil i-PM ka para sa truth, 'di ba? Gusto mong malaman yung totoo, gusto mong wala namang problem. Pero idadaan mo pa sa ganyan, ano ba? Yung yung pride mo ba yan para hindi sabihin na nakikisawsaw ka? Wala namang masama doon. Lahat naman tayo ganyan eh. Pag may nag-trend naman, ginagawa naman lahat yung pakikisawsaw na yan eh. 'Di ba? Pag may lumabas na issue, for example, kay Guanzon, sinawsawan ko din yun. 'Di ba? Sila Attorney Libayan din. Si Kayo din, may issue din pinag-uusapan. Wala namang problema doon, pero yung ganito na mag-aano ka na para bang dadaanin mo pa sa ganyan, men. Ano ba? Nahalatang magtatanim ka ng ikakautang na loob sa'yo. Diba? Pero I don't think na papansinin ka ni Food Genius kasi si Food Genius may respeto kay MG. Diba? Pwede mo kaming kausapin. Wala namang problema. Huwag ka na mahiya. Huwag mo na idadaan sa mga ganyang kabulshitan, diba? Anyway, mga kababayan ko, hopefully, nasagot ko karamihan ng mga concerns, no? So, tiwala lang sa Hindi ito kasi hindi ito instant noodles eh. Yung gusto nyo mangyari na just add hot water, okay na lahat. Hindi. Malayong proseso to. Pero meron tayo inaabangan na isa. Na yon, just imagine yung kaso na yung 2020 pa yon. Aabangan natin kung ano resulta nun. According kay Attorney Him, mukhang maganda daw yung laban nun, yung human trafficking, According kay Attorney Him, ha? Yung sa live namin nung nakaraan. Pero tingnan natin, ha? At lahat naman ay sinasabi naman sa inyo yung totoo. Walang sugar coating dito. Yung kanina, yung iniisip nyo na sablay na akala ko ba ban. Kita naman kahit sa sarili niya, tanggap niya sa sarili, hindi na siya makakabalik eh. Siguro na-surprise din na bigla siyang pumunta ng Sheraton, di ba? Anyway, yan lang po muna yung pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye. Ayaw mamatay.